Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:35 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaaputol. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayaw nga ga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Karon nga adlaw sang Biyernes, thank God it's Friday. Hulyo 17 na kita. Tuig 2026 daw sang sanulang no. Sa nagdigad nga semana daw grabe gid ang pagtupa sang ulan, pagpanaguob nga aton nga na-eksperyensyahan sa subong nga semana. Daw nagawa maayo na ang aton sini nga tiyempo as projected by Pag-asa. Dilapit na lang weekend sa aton sini mga kauturan nga may mga outdoor activities ti daw daw expect mo sa maayo nga panahon. Pero kung kapaang sang tiyempo naman pag-istoryahan at grabe aga pa perti na kainit. Subong aga madamo kita sa mga talalupang doon nga balita para sa inyo. Nagapadayon ang ikatatlong adlaw sang Kabalaka Expo dira sa may Mega World sa Festive Walk Mall. Convention drive sa diin nga ang aton sini nga OCD, CDRRMO. Mayara sing mga exhibit. Kahapon nga adlaw mayara sing Rescue Olympics na ginpatigayon no. Sa aton mga kauturan puigid-digid kamo makabisita dira sa may bahin sang Kabalaka Expo. May mga exhibit dira and lectures open sa tanan mga kabataan kag sa mga tigulang man nga gusto nga mag-learn magtan-aw sa mga exhibit dira para ma-enhance ang aton sini nga resilience, matudluan kita sang aton sini nga mga preparasyon sa tiyon sang emerhensya dira kadto kamuda. Sa iban pa naton nga mga balita, ang Iloilo City Health Office nagakampanya sa aton sini nga mga ginikanan nga mayara sila sang hiwaton nga measles, rubella immunization activity sa maabot nga August 10. Nason pa to bulan pero dapat subong ang mga ginikanan na amat-amat kondisyon ng inyo sini nga mindset. Ang inyo sini nga mga kabataan, mapreparar ninyong ila ikaayong lawas, maulo istorya ninyo sila, para nga by the time nga mayara sing pagapatigayon ng immunization, ready na sila, ready na kamo. Kasi ang naga-decide na lang na sa mga kabataan, ang mga ginikanan, sa mga naga-edad, 5 ka o kung 6 ka bulan, tubtob 59 months old, gina-encourage gid kamo sang aton siniya nga DOH kag subong man sang City Health Office nga pabakunahan ang inyong mga kabataan dalon sa District Health Center sa sina nga PETSA from August 10 to 28 kay nga proteksyon ini naton sa aton nga mga kabataan sa
mga pamalatian kasubong sang tipdas. Si Tutok gatulog ang laway. At amo ni ang importante sa aton sining mga kabataan, ginaingganyo ang aton sining mga ginikanan nga grab yung mga opportunity nga ni kay libre man ni wala ini isang bayad kag para ini sa ikaayong lawas ang aton sining mga kauturan. Ipabati ba na naton ang pahayag no sang sa aton sining City Health Office may kaangtanan sa invitation sa mga ginikanan nga ipaidalom sa immunization activity, especially ang measles, rubella, ang inyong mga kabataan edad 6 months to 59 month, no? O kung ano muna, 5 years old siguro no? Mga dira ang edad sang aton sining mga kabataan nga iga pa idalom o kung qualified nga pabakunahan. Pamatian ta ang aton sining City Health Office. Maayong aga sa tanan naton nga mga ginikanan, guardians, and residents of Iloilo City. Measles and rubella are highly contagious diseases that can cause serious complication among our children. But these diseases can be prevented through effective and safe vaccines. The Iloilo City Health Office is in support of the forthcoming measles and rubella supplemental immunization activity this coming August 10 to 28, 2026. As your City Health Officer, nagapangabay gid ako sa tanan nga mga ginikanan nga dala ang inyong mga kabataan nagaedad 6 months to 59 months old or less than 5 years old, regardless of their previous vaccination status, sa pinakamalapit nga health centers and vaccination sites para mabakunahan batok tigdas or measles, makaiha or rubella or German measles. Ang aton bakuna, libre, safe, and effective. So hindi kita magkahadlok. Remember, every child that is vaccinated is a one step closer to a safe and healthy Iloilo City. So magbinuligay kita, pabakunahan ang aton mga kabataan. Bakuna ang protection, bakuna ang solusyon. So let's keep all our chikiting safe and healthy. Madamo gid nga salamat. Nabatian si Dr. Mary Ann Poli Diaz, ang aton sininga City Health Officer. Sa ila sininga panawagan, tanda inyo August 10 to 28 sa mga health centers naton diri sa may syudad sang Iloilo. Pwede madala ang inyong mga chikiting, ang inyong mga kabataan kag pabakunahan sa tipdas kag makaiha. Tiyan mo ning mga pamalatian mula sang kabataan. Ang tipdas daan kung hindi na, kung wala ka bakuna, ang komplikasyon, ang mga epekto bala sa ikaayong lawas sa pagtubo sa aton mga kabataan ti para ini sa ilang nga good health, sa ilang nga safety. Kag pwede ka mo makapamangkot, makapamangkot sa aton mga eksperto, sa aton mga doktor, Sa imo kagayon, mata ko galili. sa mga advantages no sang immunization program diri sa syudad sang Iloilo. Kung ang bata mo may mga immunocompromised na, at least makapamangkot ka, no? So talaan ninyo sa August 10 to 28. Sa pihak nga bahin ang mga pumuluyo sang Zone 2, Barangay Barrio Obrero, Lapus. Dako gid ang pagpasalamat sa sining proyekto nga Seawall Project. Dira sa may ilang area Siling man sa kay nagbisita kita to kahapon kagin follow up ining mga pila ka mga proyekto nga nagahatag proteksyon sa aton mga pumuluyo. Sa nagligad lang grabe ang ang kabaskugon sa bagat kasunod sa pag-enhance sang Typhoon Inday. udlak sa imo. Sa una storm surge gid ang grabe nga ang ilang problema sa tiyon nga magkusog ang balod kag magtaob ang ilang puluyan permi wasak. Pero tungod sang ginpatukod nga Seawall Project dira sa may area, actually wala pa man nasubong mapadayon pero ang main structure nga among nagaprotect sang balod o kung sa mga kabalayan gikan sa dalagko nga balod na establish na yatik.
nagapasalamat gid ang mga pumuluyo dira kay ini nga mga programa kabahin sa mga priority projects ang administrasyon sa aton siniya nga presidente ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para sa proteksyon sa aton sining makuturan. Balanta nga dan nga ang climate change evident na katama ang kakusugon sang bagyo, ang amount of rainfall nga to ka abnormal na blasubong during mga pila na katuig nagliligad. Pagsiling mga rainy season, mo do puro ulan na nakamabulubog na. Subong iya, do hindi mo nang paktan. Kay bisan tig ululan, ang init nagatagiti. Kung tag-alinit naman, may buo man sa pag-ulan, may La Nina, kita nga gina-eksperyensya, may El Nino, kag ano pa, apektado ang behavior sa aton sini nga nature, sa aton sini nga environment, ang aton sini nga mga panghigaron nga mga balay bla. Yan mo ginang mga affected sang pagkusog sang balod. Ipabati naton bala ang aton sini nga interview sa isa sa mga residente, si Nanay Linda sa Barrio Obrero Lapos, sa ila sini nga pagpasalamat sa sini nga proyekto. Ngati suno siya siling niya to, ba mayon na lang misubong nga may naga sagang sang balod kun magkusog ang kag magmadlos ang hangin diri sa amon nga area. Kay bawo ko sang una gusto lang namon nga ipang ano ni pang ninlo kag pagpakayo permi sa amon nga haligi dingding kag kun ano pa nga parte sang balay Ang lakat matakugang kay bisan nga baklan mo sang tukod guba mangyapon sa balod, pero subong dako nga bagay nga ini ang napatukod kag nagalaom sila nga mapadayon. Pamatian ta si Manang Linda, residente sa Barangay Barrio Obrero Lapos, sa iya pagpasalamat sa programa sang national government sa pagpatukod sining seawall project dira sa may ila nga lugar. Sa Barrio Obrero. Sonto. Paano nakatulong sa inyo ang proyektong ito, yung seawall dito sa inyong area ng Esplanade? O nakatulong man siya kasi yung paghahangin o bagyo ang balod lumalaki sina sagang ng ng Esplanade. Kag makabulig man siya sa amon kay makalakat-lakat makabikon agad ra sa jogging-jogging sa Esplanade, makapainit-init, makatulong man din. Nakatulong ito sa bilang proteksyon sa inyo dito. Opo, Anong masasabi niyo na sa mga ganitong proyekto? Ay pinasalamatan niyo. Salamat man opo kami ng mga pamuluyo dito sa Sunto sa Barrio Obrero na yung gawa naman nila yung Esplanade. Sana ipagpatuloy naman po nila nga na mahuman gid bala mapatuloy sa paggawa para nga bisan paano makatulong din pagid sa amin. Anong mensahe niyo sa mensahe kayo sa ating mga opisyal, sa presidente natin, sa Nabatian si Nanay Linda sa Barangay Barrio Obrero Lapos sa iya sini nga pagpasalamat sa proyekto nga nino ang seawall project dira sa bahin sang Barangay Barrio Obrero Lapos Zone 2. Nakasulod kita to kapon ti nakita naton kung paano ang infrastruktura nakabulig sa aton sini nga komunidad. Especially sa mga naga-star sa higad sang baybay coastal areas. imo yuhong nga tunay. Muna nga mga proyekto sang gobyerno nga at least makita naton nga nakabuligid no kag ang aton nga mga pumuluyo nakabenepisyo. Hahahay. Sa imo pang lakat matakugang mudlat sa imo Kabahin ini isang main priority sa aton sining administrasyon, especially ang aton nga presidente. Bantayan kay next week may ara sing SONA ang aton sining nga presidente. Bantayan naton ang mga mensahe sa aton sining nga presidente, ang mga priority projects siling sang imo nga tatay. ginatutukan gid sa aton siniya nga administrasyon. Kita diri sa Iloilo kag Western Visayas, damo kita sa mga big ticket projects nga ginabantayan kag ang iban sini dali na lang gid matapos. Halimbawa, Halaor Mega Dam Project, GRMP2,
ang epekto sini, ang mabulig sini sa aton sini mga pumuluyo sa kinahanglanon nga tubig sa mga mangunguma. Kaya makon mo nagdigad gin-announce ang NIA 86.16%, but silingon yara na lang sa 14% ang remaining works. Kag ang target nga by next year 2027, 2028 full operation sila. Kag in 2027 makumpleto ang construction, especially sang ginapatukod nga high canal nga amo ang maga-distribute sang tubig nagikan sa kabukiran. Timag amo to kadamol sang ulan sa nagdigad si Mana. Salo gidto sang kuan sang aton nga dam. Ang tubig dito makontrol nila, i-distribute diri sa aton sini nga lugar, labot diri sa Iloilo City. Kinahanglanon sa aton sini nga mga pumuluyo, establishment, mga investors naton diri gaday kadamo subong daan ang mga investments eh. Tama ka obvious ang hotel, condo, mga malls, subdivisions. Tamo gid ka kinahanglan sang tubig. Amo na mga pinakakinahanglanon, tubig, source of energy naton. Especially ang growing nga city, no, ang nagadevelop ang economic naton nga activities naga-uswag. Kinahanglan ina sang sustainable nga source, no, sang enerhiya kag sang aton pagkinahanglan nga tubig. Tinandigan na mention gid na sa aton sini nga presidente. Amo pa sa mga balantayan ta, no, ang estado sang Panay Guimaras Negros Bridge nga ti daw dako ang paglaom nga ini ang maumpisahan kasi nagdigad na kumpleto na ang detailed engineering design sini. Kita magsala na tapos na ini sang last December 2025. Ti hulaton naman lang ina, no. Kibaluon nato na sa mga update sa maabot nga State of the Nation address ang aton sini nga presidente. Kag ini ang dako gid nga ginabantayan naton nga mga Ilonggo. Kay dako gid ni ang mabulig niya sa aton sini kung transportation ang pagaistoryahan if ever nga matabo ini, no. Pero ti mo nang siling dapat nga kita mangin pasensyoso kita. Let's trust the process, hindi kita magdali o kung magsako kay ang tanan ginapasunod, no. May mga phase ina, no, phase 1, phase 2, phase 3 sang aton sini nga mga proyekto. Ang importante nga ma-deliver kag magtupa sa aton sini mga pumuluyo. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:54 na sa pagpangalagad sang programa Iloilo Morning. Ang iban pa mga balita naton, bantayan na lang sa iban pa naton nga mga programa diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat gid sa mga upod sa aton siniya nga pagpangalagad subong nga aga. Halong kita sa aton sini nga mga transaksyon subong adlaw. Sa imo pagki ay Balon gid sang payong kalo. Pag-inom sang madamo nga tubig, hindi pagkalimti ang maintenance mo base kon malipatan mo sa sobra nga kasakuon. nga tunay Inom gid mo nga tubig subong kay grabe gid ka aringahot sa aton sini nga tiyempo. mapunggan Amo na nga sila nga waswas nagligad ang ulan, siguro ang amount of rainfall sa nagligad, grabe na double o triple ang kadamuon kay ma-determine mo ina kaya ang aton nga mga suba, especially ang mga ginabantayan nga major rivers diri sa may Iloilo, Alaor, Aganan River, puno gid naglapaw sa normal niya nga height sa pila ka nagligad nga tinuig, kinulbaan kanito mga pumuluyo sa may banwas ng Paviao kay ang iban nag-awas-awas. patay Sa nagdigad nga tuig daw wala ni matabo, pero sa santong tinion last Friday and Saturday amo gitong bobo ya. Pagka Domingo puno-puno ginangaton nga mga kasubaan. ling man sang mo nanay Pero kuan man gyapon pag init sang tiyempo bawi man gyapon kasi siyempre ba evaporate man mo babalik na sa aton sini nga atmosphere. ay Importante nga hindi gid mo nakadako sang mga gintugan niya nga damage. Halungan tagi daton nga nga environment at tipiga naton. ako galing lipat ang imong nga Kung anong mga control naton bala amo nang aton nga himuon para nga ma-rehab naton, maatipa naton, hindi kita sagad haboy sa mga basura. Tanom kita tani sang puno sang kahoy, ina-encourage gina sang LGU kag sang DENR ang reforestation program naton para mabatuan ta ang climate change. lang sang away pangabuhi ta matawhay ha Ako nagidamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Kita sa dason nga simana diri gyapon sa aton sini nga programa sa
Radyo Pilipinas Iloilo. Ako sa imo nalipay. Kulangid lamang inyo alagad Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.